Ang bulwagan ng kapangyarihan. Sa malawak na bulwagan ng kaharian ng Persya, nagtipon ang mga prinsipe at matataas na pinuno. Ang bawat isa ay may hawak na bigat ng tungkulin sapagkat ang usaping ihaharap ay tungkol sa dangal ng trono mismo. Tahimik ang paligid. Tanging yabag ng mga sandalyas sa marmol ang maririnig habang papalapit ang hari. Ang hari at ang kaniyang pasya, umupo ang Haring Asuero sa gitna ng bulwagan, nakabihis ng maharlikang kasuotan na kumikislap sa ilaw ng mga sulo matalas ang kaniyang titig. Hinintay niya ang panukala ng kaniyang mga tagapayo hinggil kay Reyna Vashti na tumangging sumunod sa kanyang utos. Scene 3. Ang panukalang hindi mababago. Tumindig ang isang tagapayo at nagsalita ng buong lakas. Kung kalulugdan ng hari, maglabas ang inyong kamahalan ng isang utos na isusulat sa mga kautusan ng mga taga-Persya at Medo upang ito ay hindi mabago. Nagbulungan ang mga pinuno. Ang ganitong batas ay magiging walang hanggan, isang utos na mailililok sa kasaysayan. Ang pagbabawal kay Vashti, ipinahayag ng tagapayo ang hatol. Si Vashti ay huwag nang pahintulutang humarap sa Haring Asuero. Ang kaniyang pagiging reyna ay tuluyang tatanggalin, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa hindi niya pagsunod sa hari. Sa sandaling iyon, ang kapalaran ni Vashti ay sinelyuhan, isang pangalang mawawala sa bulwagan ng kapangyarihan, ang paghahanda sa isang bagong reyna. Kasama sa panukala ang paghahanap ng isang mas karapat-dapat na babae upang maging reyna kapalit ni Vashti. At bagaman hindi pa ito natutupad sa sandaling iyon, unti-unti nang gumulong ang mga pangyayari. Mga pangyayaring magdadala sa isang kabataang si Esther, na kalaunan ay iibigin ng hari ng higit sa lahat at mahahira ng koronang dating kay Vashti. Ang hari ay umibig kay Esther ng higit sa lahat ng iba pang kababaihan, kaya't ibinigay niya ang korona kay Esther at ginawa siyang reyna kapalit ni Vashti. Ito ay nangyari matapos siyang pasukin ng hari, kung saan nakakuha siya ng pabor at pagkilala mula sa lahat ng nakakita sa kanya.